So ayan mga kabutingting, andito na tayo sa Matalom at ngayon lang talaga, kararating lang talaga. Medyo matagal kasi ako nakasakay doon sa Sugod, siguro nasa mga 1 oras mahigit dahil isang bus lang kasi pagka medyo tanghali na ang masasakyan papunta rito sa Matalom Liti. At hindi pa yun diretso ng Matalom, bali commute. Bababa ka ng Bato, tapos sakay ka na naman ng tricycle or yung sinakyan ko kanina ay jeep. Papunta rito, dalawang sakay. So, shout out nga pala dito kay Sir Eliasar Paguyo. Umatin to sa aking LS noong araw ng linggo. Oh, ayan sir, magsalita na po kayo. Sa tanan nga nay problema sa washing or electric fan, shout out. Gubo na to sir. Gubo na to kaya doon. Ayan. Ang problema sir, hindi nila naintindihan dahil Tagalog, Bisaya. So, ito yung gagawin natin mga kabutingting. Simple lang naman na problema pala ito. Akala ko naman pahirapan ako. Pero actually ay dalawa talaga ang ko dito, sadya. Dito sa bahay na ito, yan. Bakit ako? Ay, ikaw na muna kay wala yung may-ari. Diyan sana mga kabutingting ay mayroon din sana ang gagawing dryer. Ang problema, wala yung may-ari. Kaya si tatay lang muna yung customer ngayon dito sa Matalom Liti. So, umpisa natin kagad. At tanungin pala muna natin si tatay bago natin umpisahan kung anong problema. Anong problema sa washing nyo tay? Yung tubig hindi nakapundo, diretso palabas. Diretso palabas. Oo. Ayan. So, umpisahan natin kagad mga kabutingting. So yan, bali ito yung washing machine ni Kuya. Ito ay sariwang-sariwa pa mga kabutingting. Dahil kung nakikita nyo ay talagang makinis pa at mapula-pula pa ang hasang nito. Brand nga pala nito, tama si ate. Suki ko nga rin pala siya mga kabutingting, si Nanay. Anong pangalan po, Nay? Liti. Si? Liti. Si Nanay Liti. Dahil ito ay Liti. Oh, yan. Ako yung tagito sa Liti. Ikaw yung may-ari sa Liti, Nay. Oh, yes. So, yan. Ang brand nga pala nito, mga kabutingting, ay Gigawash. Gigawash. Ito ay Sharp pala. Buwang gating nga. Ito ay Sharp at Gigawash 7.5 kilograms. At ang problema daw nito, mga kabutingting, narinig nyo naman siguro yung sinabi ni tatay kanina, ito ay hindi sila makapundo. Pag itataas mo naman yung hose, ay pupunta rin yung tubig dito na galing dito sa wash tub. Pwede naman yon mga kabutingting. Kaso, kung may leak yung velocity nito, ang mangyayari niyan ay mababasa yung motor at posible po yun na masisira. So, didiretso na tayo dito sa problema sa washing machine na ito mga kabutingting. Yan. Guwapa pa yun ma'am. Nay, Liti. So, una lang nating gagawin ito ay tatanggalin lang natin yung 3 tornilyo. So, ayan mga kabutingting, kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko na rin yung pag-subscribe at pakipindot mo na rin yung notification bell at ilagay mo sa all mga kabutingting para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Mga ilang buwan na to sa inyo tay? Bago pa? Wala pang 1 buwan? Sobra na po. Sobra na. So, 2 buwan, wala pa. Sobra na rin. Tulo. 3 buwan. So, ayan mga kabutingting, kung napapansin nyo, ay hindi pa nakadrain, pero nakaangat na. Pwede yan, pag mga ganyan na umaangat na, mayroong barya yan na nakakalang dyan sa drain valve or dyan sa rubber. So, ito ay ating tatanggalin. Siguro ay mapera to si tatay kaya ginagawang alkansiya or pangkalang yung barya. Sigurado ako dito na may barya ito. Ayan, kung nakikita nyo ay mayroon nga piso. Tama na yas. Ayan, ay 2 pa nga ito mga kabutingting yan, no? Yun lang ang nagiging problema. Tapos i-check na rin, i-check. Tapos itong spring dahil pagka-sharp, laglag pa. Itong pagka-sharp mga kabutingting, kung nakikita nyo, yung kanyang spring ay maiksi at malambot. Yan o, napakalambot.
So gagawin lang natin dyan ay ititwist lang natin ng konti. Yan, ititwist lang natin ng ganito. Tapos bahagya lang nating pahabain ng konti. Yan, kung nakikita nyo ay humaba na. Pwede na yan dahil ito namang rubber ay napakalambot pa. Maliban na lang kung medyo matigas na itong rubber, so pwede nyo pa itong pahabain. So yan lang. At hindi naman lang tayo dito hindi naman lang tayo nito pagpapawisan. Yun nga lang mga kabutingting, ito ay napakalayo talaga. Pamasahe rito ay 90 pesos ang pamasahe bago makarating dito. Yan. So ibalik lang natin ito at kung napapansin nyo ay kung napapansin nyo mga kabutingting ay hindi na siya umangat. Hindi katulad kanina na umangat. At sabi ko nga kay tatay kanina, kung mahilig lang talaga sana siyang manood-nood sa aking, kahit hindi na lang sa akin na tutorial, sa ibang nag-tutorial nito, ay napakadali lang. So bago natin ito takpan ay siyempre titesting natin ito, lalagyan natin ng tubig. Kaya ayan, lalagyan natin ng tubig. Sige tay, lalagyan natin ng tubig ito dahil para makita rin makita mo at makita rin ng aking manonood. Atay, asan yung tubig? Kumuha pa ng tubig mga kabutingting. Antayin lang natin na kumuha ng tubig. Kahit mga isang timba lang, pwede na. Yan, pwede na yan. Sige, buhos mo tay. Konti lang naman eh. Ayan. Sige tayo, buhos niyo po. Tapos, papakita ko sa inyo yung hose para mas, yan. Ayan, kung nakikita nyo ay wala na. So, tatanungin natin si tatay kung mayroon pa bang tumagas. Wala na, wala. Wala na tay. Ayan, shout out sa'yo tay. Ayan, kita nyo naman mga kabutingting ay wala na. So, yun lang yung nagiging problema. At sabi ko nga ay hindi man lang tayo pagpapawisan sa problemang ito sa ating home service. Ayan. So ito ay ating lalagyan na ng tornilyo or ibabalik na natin yung tornilyo. Makita sa live kay kuan man. Sa live sa live yun tay, hindi mo makikita ito kay hindi mo ko mag-repair na pero naisa ay tagsara ko mag-repair o mag-live ko. Kuan ho, kanang kumustahan ra ba sa mga viewers kung mag-live ko, nga na. Deragi mo dos tay. Mundo. Mao ni nagilagatak ni. Tapos drain na natin, baka mamaya ayaw naman mag-drain. Ayan, lagay lang natin yung hose doon. Tapos drain lang natin, baka mamaya ayaw na mag-drain. Ayan, tumagas na. So, baka mayroon pang barya mga kabutingting ay titingnan din natin, baka mamaya ay may barya. Ayan. Tatanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Ayan, mga kabutingting niya. Ha? Ako po gumad to, hindi mo liso. Hindi tay. Ikaw na rin, hawid tay. Ayan, si tatay mo na yung cameraman natin. O taga-video. Tingnan natin muna, baka mamaya mayroon pang barya dito ay kakalang na naman doon. Ito kunwari na lang to mga kabutingting para humaba-haba yung video natin. Ayan, wala na mga kabutingting, wala na ako nakikitang barya. Kato na dito mo ambak ang kuano, sinsiyo. Ayan mga kabutingting wala nang barya. So, ibig sabihin, yun lang talaga yun. So ito ay ating ibabalik na. Yan. Pitan lang natin yung tornilyo. Pagpugir tayo palihog.
Kini. Oh. Okay. Okay na tay. Ayan, tapos na mga kabutingting. Sabi ko nga, at saka may tuturo din pala ako sa iyo tay. At sa mga manonood na rin. Ito mga kabutingting, pag naubos yung tubig dito, or tapos na kayo maglaba, dapat ay ibabalik nyo ito dito. Yan, sa gitna. Para yung spring ay hindi umiksi kaagad. Kasi ang gamit ng spring ay yun yung tumutulak doon sa drain valve or yung pinaka-rubber niya. Pag lagi mo kasi siyang igaganyan hanggang sa gagamitin mo, igaganyan, saka mo siya igaganyan, ang mangyayari noon ay yung spring niya ay laging nakaganyan pag laging naka-drain. So may tendency yon na i-exit talaga yung spring at hindi na siya makatulak doon sa rubber at hindi ka na makapundo ng tubig. Ganon ang mangyayari noon. Kaya dapat laging nakaganyan. Bale, humihina yung spring. Oh, hihina po talaga yung spring na yon. So okay na tay. Okay na. Okay na. So dito ko na rin tapusin yung video natin mga kabutingting. Mayroon pa sana ang isa kaso wala yung may-ari dito. So dito ko na tapusin ang video natin. At kung nagustuhan mo itong video na to mga kabutingting, pwede bang pa-like at pa-share at kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, lagi nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po. So ayan mga kabutingting, andito pa rin ako ulit dito sa bahay na ito at Gawin mo na. Ipapagawa daw yung dryer at saktong-sakto naman para hindi rin sayang yung aking pagpunta rito sa Matalom dahil medyo malayo-layo nga. So ang problema nito mga kabutingting ay kayo na lang ang tumingin. Ayan, kung nakikita nyo ay tabingi. At dito ko na rin ididimo sa mga nagtatanong sa akin sa comment section. Nakikita ko medyo marami-rami ang nagtatanong sa akin nito, bakit kumakalog ang spin dryer. Kumakalog ang spin dryer mga kabutingting dahil sa unang dahilan. Number 1 na dahilan mga kabutingting, sa base lang sa aking experience, una ay yung kanyang bilo. Pagpunit po yung bilo, ang sinasabi kong bilo ay mamaya ko na ituturo sa inyo. Pwede naman din pala ituturo. Yan, sa ilalim nito ay mayroon niyang bilo set. Pwedeng punit yan. At kahit hindi punit, kung malambot na yung bilo na yan, ay talagang malakas yan kakalampag. Pangalawang dahilan kung bakit kumakalampag ang dryer pag inyong sasalangan. Itong basket na ito ay mayroon tong kadugtong na ihi na yung ihi or shaft niya na kadugtong naman doon sa nakakabit sa spin dryer. Ayun yung brake drum. Ewan ko lang kung brake drum nga ba yung tawag doon. At hindi ko maituturo sa inyo dahil hindi ko pa naman binuksan. Basta makikita nyo na lang mamaya kung ano yung brake drum na sinasabi ko. So dalawang dahilan na yun. Pangatlo namang dahilan, itong ikakabit ko ngayon, yan, ito kasi ang problema nito sa dryer nito. Ito ang problema. Ano yan, punit yung dito niya at makikita nyo mamaya pag babuksan yan. Ito ay gumagana pero itatry ko kung gumagana pa ba nga ito dahil medyo may katagalan na rin itong na-stock. Pag hindi rin kasi nagagamit ang dryer or washing machine ay sa experience ko lang nasisira din siya. Unang dahilan kung bakit nasisira, nasasabi kong nasisira, nag-i-stack up siya. Pangalawa, dahil yung kanyang rewind ay hindi tanso, napupudpud or yung nag-uumido siya, yung nagpuputi-puti. So yun yung mga dahilan o posibilidad kung bakit kumakalampag or kung bakit din nasisira yung motor. So yun lang. At ayun ay base lang po sa aking experience mga kabutingting. Yun kasi ang aking mga nai-encounter. So yun lang yun. At mayroon pa pala mga kabutingting. Hindi pa kompleto. Hindi ito kasi sinasabi ko ay hindi scripted. Kung sabaga kung ano lang yung naiisip ko at nabibigkas ng aking mga labi, ng aking labi pala, hindi mga kaisa lang labi ko, ay
yun na yun. Kung sa baga, mayroon din palang kakalampag mga kabutingting, lalo na kung mahina na ang kanyang kapasitor, posible din po yung posible din po yun nakakalampag. Pero pag mga ganito, single tab, malakas talaga kakalampag ito. Kailangan mo pa nga itong hawakan para hindi, kasi pag hindi mo ito dadaganan or hawakan ay tumatakbo ito. Hindi katulad pag mga ganon ay vibration lang ang malakas. Pero kung may tubig, hindi yan tatakbo. So sana ay nasagot ko ng tama yung inyong mga katanungan. Pero nasagot ko na rin naman yon sa comment section. So umpisa na tayo. So kung nakikita nyo sa problema sa dryer na ito ay yan, kung nakikita nyo ay tabingi. At gaya nga na sinabi ko kanina, ang problema nito ay itong housing niya na pangilalim. So para maano natin yon, mapalitan, kailangan lang natin itong tanggalin lahat ng tornilyo. At dito sa gagawin ko na ito ay yung pagtanggal nitong tornilyo paikot, 4 lang na tornilyo naman yan, ay hindi ko na ipapakita at nang hindi rin humaba ang ating video. So ayan mga kabutingting, nabaklas ko na. At bago natin ito papalitan, ito ay ating titesting muna. Baka mamaya hindi na to umandar dahil gaya nga ng sinabi ko ay matagal na itong hindi nagamit. Yun naman ang sinabi ko kanina na posibleng masira ang motor. Yun ay aking pananaw lang kung hindi gagamitin. So naka-on na yung timer doon mga kabutingting. So saksak ko lang dito yung power cord at tignan nyo kung iikot pa ba. Ayan, umiikot pa mga kabutingting. So ibig sabihin, ito lang talaga ang problema. Yan, kung nakikita nyo ay wasak. At matagal-tagal din itong pinahanapan sa akin ni ate, yung may-ari nito. At ngayon lang na hanapan. Kung napanood nyo yung aking nakaraang araw lang, yung nasa Pandan ako, nagpalit ako ng motor ng dryer. Hiningi ko yung kanyang housing. Ito na yon. At bago, sariwang-sariwa din. So sunod lang natin gagawin nito ay puputulin pala muna natin yung kanyang mga dito. Yan, para hindi ka malilito, ganito na lang gagawin mo. Ayan, lagyan mo siya ng tanda. Yan, pero ito naman ay hindi ka malilito dahil halos magkakaparehas-parehas ang kulay niyan. Sunod naman natin gagawin ay tatanggalin lang natin itong itong tornilyo na ito. At minsan din pala mga kabutingting, gumigiwang-giwang yung ating dryer or kumakalampag pag gagamitin natin. Pag yung spring niya ay nawala na itong balot, itong rubber na ito, dahil malambot na yan siya. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit kakalampag yung ating dryer. Pero ito ay hindi to gaanong makalampag dahil ito ay maiksi na spring lang. At ito naman yung sinasabi ko pala mga kabutingting, ito kanina yung ihi niya or shop, dito yan nakapasok. Yan dito. Pag minsan gumigiwang-giwang din yan pag ito na ang problema, pagka tumabingi na, kahit hindi punit yung kanyang rubber or kanyang bilo, or hindi rin sira yung kanyang ito, ang problema naman noon ay yung kanyang shop. Sa madaling salita, yun na yung pinaka basket or yung tab ang problema, at madalas yan sa Panasonic na nangyayari. So sunod lang natin gagawin ito ay tatanggalin lang natin yung 4 na rematche para mapalitan natin ito. Ito naman ay magkaparehas dito sa dinala ko. Ayan malayo. Sa sharp kasi ay medyo malapit itong dalawang butas na nasa gilid. Malapit yan dito sa gitnang butas. So yung pagtanggal nito ay hindi ko na ipapakita. Yan naman ay madali lang sa pagtanggal. Pero bago nyo tanggalin yung 4 na rematche, tatanggalin nyo muna ito, baka madisgrasya itong kanyang brake drum. Dahil may nag-comment sa akin yan, brake drum daw ang tawag niyan.
Dahil sabi ko nga, hindi ko naman to pinag-aralan. Kaya hindi ko talaga alam masyado yung mga pangalan. So tanggalin lang natin tong spring at papakita ko na lang sa inyo paano tanggalin yung kanyang brake drum. Ayan. Gagamit lang tayo ng T na 8mm. Ay, 10 pala muna. Para maluwagan yung kanyang nut. Ayan. Tapos saka naman tayo gagamit ng 8mm. Tapos gagamit lang tayo ng kahit flat screw lang dahil malambot lang naman ito dahil ano pa, sariwa pa ba. Tapos tatanggalin din natin ito. Excuse me. Wala na iskulahay na, gastos lang to. So yan na mga kabutingting. So lalagyan lang natin ng tanda. Kailangan ay alam mo kung saan mo ikakabit mamaya pag nagbalik na. Hindi ka malito, lagyan mo siya ng tanda. Yan, ito guguhitan lang natin. Yan. Dahil may guhit yan, kailangan dito ka mag-una sa pagtornilyo at ikakabit mo dyan. So yun lang. At yung tanggal nitong rematch na 4 ay hindi ko na ibabahagi dahil marami na rin naman akong upload dyan kung paano tanggalin yan. So yan mga kabutingting, bali natanggal ko na yung 4 na rematch at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Mayroon akong upload nito kung paano tanggalin yung 4 na rematch at paano yung pagbalik. Yun yata yung pamagat. Paano magtanggal ng 4 na rematch. At yung pagbalik nito mga kabutingting, kung nahirapan kayo sa pagbalik, pwede kayong bumili ng 4 na 4 na bolt and nut. Para hindi na kayo mahirapan sa pagbalik. Pero ako ay kung sa baga ako ay tawag niyan, binabalik ko at hindi na ako nag-aaksaya pag bumili ng bolt and nut dahil mayroon akong mga pamamaraan kung paano may balik yan. At gaya nga na sinabi ko kanina, mayroon akong upload nito kung paano magtanggal ng rematch at paano magbalik. At bago pala natin ito lagyan pala muna natin ito ng langis. Yan. Yan. Tapos ganituhin lang natin yan. Yan. Tapos ito ay ang bushing nito ay okay pa yan. Kung nakikita nyo, napaka-kinis pa at wala pa talaga siyang gas-gas. So pwede nyo hingiin sa may-ari. Dahil kung hindi nyo naman, kung itapon lang din naman yan dahil wala namang halaga sa kanila yan dahil hindi naman sila marunong. So hingiin nyo na lang. At lalagyan pala muna natin ng langis yung nasa gitna. Yan. Tapos ganon din to. Tapos basa pa yung kanyang foam, hindi ko na lalagyan yan. Ito na lang ihi. Yan. Tapos salpak na natin. Ito ay kung makikita nyo, napakaganda ng rewind. Pero ayan ay hindi tanso mga kabutingting, aluminum yan. Yan. Tapos ito mga kabutingting, yung pagbalik naman sa rematch ay hindi ko na rin ipapakita. At gaya ng sinabi ko, mayroon akong upload niyan para hindi na humaba itong video natin. So yan na mga kabutingting, naibalik ko na yung 4 na rematch. At ako lang mag-isa ang nagbalik niyan. At gumamit lang ako niyan ng ganito.
tapos martilyo, tapos punsol, tapos ito yung lagayan ng kapasitor ko, yan nabasag na. So yan lang yung mga pamamaraan ko mga kabutingting, simpleng pamamaraan lang. So ngayon ay ito ay ating i-assemble na. At ngayon ay hahanapin naman natin kung nasaan yung guhit. Yan, ito yung guhit, yan. So ito ay ating itutornilyo na. Dahil layo lang natin ng konti para hindi siya gabal. Pwede, hindi kuhaon mo na yung insurance ha. Pero dili tanan. Kung naglain pa og mo, ang kistinta ni mo kuan ka. Muna gold. Wala pa buga na nito sa lako ka tuig. Oh, lako ka tuig pa kanina ka. Lako ka tuig na. Naku ka to, magutsin pa ko. Oh. Hindi ta mo kumot pa eh. Ayun o, lugar ko. Ang pamina makabot ko 120. Ako na lagi ato kung lugar ng gamay. Atong ipangando mataas na ang atong edad. Hindi kaya may mga umaabot pa ta. Nekan pa. Kanang nekan sing pa. Nalisod, mga nagkaglaka. 70 pa yung edad. Hindi, kung 20 na ka sa pizza, dito ka. Din niya muli ito sorhe ba? Katong ba rin? So yan, nalagay na natin. Sunod, balik lang natin ito. Kami tagida pa diya asa. So, lila ka ino. Mambaya. Tapos, higpitan lang natin yung tornilyo. Yan, diyan nga. Di na kasakturan na yung hamil. Yan. Tapos, higpitan lang natin yung nut para mag-lock. Apoy naman na istorya. Yan. Napakalambot. Sunod, ito ay sasabit lang natin ito dito. Pwede po na yung makaka. Yan. Labing ka po ta. Okay na yan. Tapos, kabit na natin dito. Ay, sorry. Wala pa palang spring. Anak ng, wala pa yung paa. Kabit pala muna natin yung paa niya. Anak ng tipaklong kating. Para hindi mahirapan. Baliktad pa. Kaya nagugutom na ako mga kabuting-ting ah. Diyan, kaon ko sa kilid sa McDo or kilid sa Jollibee. Kilid ra. Bari, go back no. Ayan. Tulo man din ano. Oh, tulo. So, klaro, wa dili handa jay. Wah. Dito din sa yung tanggal. Oh, kira dia. Ayan. Okay na. Sunod ay kakabit na natin ito dito. Tapos sa harap lang natin ito dito. Yan. Para yatang mali ah. Para yatang may mali ako mga kabuting-ting ah. So yan, ito ay ating itutornilyo lang. Ihanda ko lang yung tornilyo niya sa ilalim.
Ayan, ito ay ating tutornilyo lang. Kita sila nakanarin eh. Sa kuwira na pinansiya. Morning. Ipangitaan sila. Kanado diferensya nito. Balik. Mamatay na yung problema. Ayan. Tapos ito. Modelo ko yung kusugan na nagdado mo. Kusugan na lagi. Mura lagi. Grabe lagi. Bro, sa kubag maroon. Di naman balance. Lagi. Ito po ito body bigla na. Abot ka lang mga isa na mag 6 months. Aw, murag tanaw na ha, murag moabot pa kay nindot pa may iyang motor. Nindot pa iyang motor. Kaya ang balak kung sunod ito ko pala. So yan na mga kabutingting, nakatornilyo na. So yan ang ating asimbol. Ito na lang, para kitang kita. Kitang kita sa mata. So ayan na. Hindi ko pa itinronilyo yan mga kabutingting. Yan. Mamaya na natin tornilyo. Ano sa kawit diha kay. Ayan. Tapos saka natin ito tornilyo ito. Di kita ah. Yan, para kitang kita sa mata. Ayan. Tapos wawirings lang natin. Ayan ay wala pang tornilyo pa ikot mga kabutingting dahil di ko, kita nyo naman ay wala pang hindi ko pa itinornilyo. Wirings muna natin at ititesting natin. Susunod lang naman natin to sa kulay. Kaya hindi ka nito malilito. At syempre dilagyan natin ng tanda yan. Kaya hindi ka na malilito dyan. Dahil tinirahan natin ng maiksi. Malagtag na po nila no. Malagtag na po 3 days. Sa condition na. Sa Robinson. Oo. May tingin sila mga sa sarang laon na. Sa kuan na lang sa condition na. Doon sila ko ano, problema. Kanang tulog ka, kanang usa ka patay. O kanang duha na admit. Si anak ay patay. Oh, dan admit na sa sinta. Si Bioli. Sira pa yata yung isa. Okay naman sinta kaya nagpakaado ng lano. Ano kang bilhin? Ang Bioli. Sige sa mas kuno kanang kuan lagi kan Diyan mo po. kanang isang ubo ba na ay
Lima bitaw nga di mabugto, mapit. Tingad puta. Duwa man ang muluag. Ayan na. Tapos na. Uy, sira nga talaga itong animal na to. Kapitahan man itong paano na kaginawa. Maluwag. Palitan na lang natin. Para hanap muna ako ng mga kabutingting. Hindi pala kita masyado yung ginawa ko kanina. Hanap lang muna ako ng close in wire connector dahil sira yung isa. So yan, ito yung close in wire connector na nakuha ko. Ito ay sikanhan lang. Pasok lang natin ito. Tapos ipit lang natin. Tapos lagyan natin ng close in wire connector. Nga doon na ito. Para yatang may plastic ito. Babalutin natin ng plastic. Yan. Pwede naman ding hindi babalutin. Basta mayroon lang close in wire connector. Pero dahil mayroon pa namang pambalot, hindi balutin na lang natin para safety. Yan. Tapos lagay natin yung kapasitor dito sa lagayan niya. So ayan na. Tapos na. Try natin. Dahil pwede naman niyang itry kahit wala pang tornilyo pa ikot yan. Ayan, saksak ko lang dito yung power cord. Ayan, nakasaksak na yung power cord. At ito ay ikutin ko naman yung timer dito sa taas. At titignan nyo kung ayan ay okay na ba, hindi na ba siya kakalampag. Ayan, kita nyo ay ikot kaagad at hindi na siya kumalampag. So ito lang yung dahilan kung bakit kumalampag siya ito. Yan, dahil dalawang paa na lang ang nasa maayos ba. Ito kasi ay wasak. Siguro naging dahilan nito ay pupwedeng yung pinapabayaan pag umaalog. Yun yung nagiging dahilan kung bakit nasira yung itong housing niya. Pero ayan makikita nyo, gumagana siya at wala pang ang tornilyo yan paikot. So ayan ay okay na. Siguro yung paglagay ng tornilyo ay hindi ko na ipapakita dahil madali na lang yan ang paglagay ng tornilyo. So yan mga kabutingting, nalagyan ko na ng tornilyo at kung nakikita nyo ay hindi ko pa tinakpan. Ito ay ating ititesting kung okay pa ba yung preno pala nito. Dahil hindi ko na ipakita sa inyo kung okay pa ba yung preno. Yan, switch on ko lang yung timer dito sa taas. Yan ay kung nakikita nyo ay kumakalog. Tapos angat ko lang yung kanyang takip kung ito ba ay hihinto kagad. Ayan, kung nakikita nyo ay huminto. Tapos bababa ko na yung takip doon sa taas. Ayan. Ayan ay umaandar na. So ito ay good na ito mga kabutingting. So pwede na natin ito takpan. At shout out nga pala sa may-ari nito kay si Nanay Jocelyn Pid. Hirap naman Pid. Sa mga tornilyo nito. Ayan. Okay. Shout out sa iyo, Nay. At salamat sa tiwala. Ayan. Ito itatakpan na natin. So ito ay ating muna. Papakita ko lang sa inyo na ito ay umiikot na. Kaso hinto kagad. Dili na siya magtinagtok. Ha? Hindi na siya maglagatan. Yan, humihinto kagad mga kabutingting. Pero mawala. Ano po do? Ayan. Ganito ang pagka-dryer, kailangan mo talaga siyang daganan. Kanabang yung hawakan mo ba, lalo na pag malapit na matapos, nako tumatakbo ito. Hindi katulad nung pagka ganon twin tab, may tubig kasi yun, kaya mabigat. Hindi yun basta-basta tumatakbo. So ito mga kabutingting ay okay na to. At dito ko na rin tapusin, nakadalawang tapusin yung video natin dahil doon tinapos ko. Dito dudugtong ko kasi ito kasi maiksi yung video noon kaya nakadugtong ito.
So dito ko natapusin yung video talaga sa araw na ito. At dalawang home service yung ginawa natin. Ay bali, o yun nga, dalawa. Una doon sa Pandan at pangalawa kina Tatay Eliasar Paguyo at saka yung may-ari nito. At sandali lang dahil may tumatawag pala sa akin mga kabutingting. Baka ito ay customer. So ayan, continue muna tayo dito mga kabutingting at pasensya na dahil may tumawag. Ayun ay magpapagawa din ng dalawang electric fan at doon lang din yun sa amin malapit sa barangay na Hulid. At baka yun yung sa Lunes na gagawin. So ayan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito at kung nagustuhan mo itong video at kung mayroon ka ditong natutunan, pwede bang pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, ay hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye-bye na po.